Ngayon puntahan naman natin si Attorney George Erwin Garcia na nandyan sa Radyo La Verdad 1350. Attorney George. Attorney Reg, good morning at sa mga kasamahan natin magandang umaga. Attorney George, medyo marami-rami kang pag-uusapan today, no? Unang-una na dyan, yung pagbaba ng survey ni Vice President Binay at syempre yung tinatawag na operasyon, ano ba yun? Opla, Nog-Nog, no? Oh. Actually, nung isang araw, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi nung Friday at saka kahapon, napag-usapan namin ni Kong Erin, sabi nga niya, ay yung hula-hula. Gaano ba kalaki ang ibababa pa ng rating o itataas ng rating ng ating Vice President? Kung lalabas yung SW, sabi ko nga mga 15%. So more or less, ganun nga yung lumabas. At expected naman natin yan. Kaya yun ba yung kanyang... Oo, yun ang kanyang prediction eh. Oh, prediction. But alam mo, Attorney Reg, Kong Erin, ito ini-expect natin ito at ito'y patuloy pa na maaapektuhan yung kanyang performance, yung kanyang trust rating, ay patuloy pa maaapektuhan. Siyempre, depende yan na Attorney Reg sa mga susunod pang mga ipipresenta ng mga witnesses at mga ebidensya laban sa Vice President. At hanggat hindi siya nagsasalita, hindi pa pwede, sabi nga natin na ang tagapagsalita lamang niya ay yung mga nakapalibot sa kanya. Kinakailangan siya mismo para mas paniwalaan ng tao. Yung Opla Nog-Nog, expected natin yan. May mga kanya-kanya sigurong version yan. Yung tinatawag na conspiracy, ganyan po talaga, pamumulitika yan eh. Di ba? Whether that's purely politics, but still, he will have to explain. At syempre, yung isa naman na lumabas pa na survey na medyo nagre-react din yung Malacanang ay yung survey na hindi daw naiintindihan ng ating mga kababayan o medyo hindi nila nararamdaman yung tinatawag na matuwid na daan. At lumalabas dyan na Attorney Reg, 36% ng mga Pilipino na survey ay hindi nila feel yung tinatawag na matuwid na daan, at sinasabi 29% lang ang nakakaramdam, at ang nakakapagtaka dito, napakalaki 32% ang medyo walang opinyon tungkol sa bagay na yan. Yung laki na yan ng mga undecided, medyo ako'y hindi naman nag-worry, pero parang nababahala ako sapagkat isa lang nga ibig sabihin, hindi natin intindihan ng mga kababayan natin, madami sa kanila hindi nakakaunawa ano ba talaga ang tinatawag na matuwid na daan. Sapagkat kapag hindi naintindihan, hindi rin sila sasama doon sa mga proyekto ng ating administrasyon patungkol sa matuwid na daan. Kinakailangan hindi lamang ito na ituturo, kinakailangan na i-imbibe yan sa kanilang sarili para kahit paano sila mismo ay nagpa-participate. At siyempre sinasabi natin, lagi na ang matuwid na daan ay ang dating daan. Oo, Attorney G, tanong ko rin, no, sa tingin mo ba too late na ba na ngayong palang nagkakaroon ng gantong survey tungkol dyan sa tuwid na daan na yan? Kasi parang for me, less than 1 year, o siguro mga 1 year na lang ang natitira ni Pangulong Aquino, no? At parang kung hindi mo pa naipahatid sa mamamayan yung kung ano ba talaga ang ibig sabihin, ang mga panuntunan ng isang tuwid na daan, parang hindi na magiging epektibo pa, no, na ipa-explain mo pa sa kanila ng at this time. Siguro nga dapat noong mga una hanggang 2 taon at pangatlong taon ng administrasyon ay nakapagpa-survey na ganyan upang malaman din gaano kalalim ang pagkakaunawa ng sambayanan sa tinatawag na tuwid na daan. Para kahit paano na ipapaliwanag sa kanila kung medyo malabo at kahit paano ay mas napapalawak pa ang kanilang pangunawa. Katulad niyan, halimbawa yung tinatawag na Pantawid Pamilya Program. Dahil sa hindi naman lahat nabibinipisyohan, gaano kalalim din ang pagkakaunawa ng ating mga kababayan. Hindi yan na ipapahatid sa kanila, hindi na ipapaliwanag sa kanila. Baka maya-maya matapos yung administrasyon na ito, na blanco sa kaisipan ng mamamayan kung ano ba talaga yung tinahak natin. Yung matatag na republika, medyo nagkaroon ng problema yon dahil hindi rin masyado naipaliwanag. Ganyan din siguro ang sasapitin ng matuwid na daan. Kung Erin, Attorney Reg, meron lang isang napakabilis na gustong talakayin. Sige, yung dito sa aming huntahan, tatalakayin ko mamaya, yung napakabagal na internet service sa Pilipinas. Ay, naku, alam mo, totoo yan. lahat na lang ng naririnig ko, magmula dyan sa ating makeup room, hanggang sa mismong dito sa mismong studio, hanggang sa labas, laging sinasabi napakabagal ng internet service sa Pilipinas. At totoo naman yan. Siguro, pagkakataon na... Attorney G, tanong ko, do we deserve a better internet service from this network providers? Alam mo, hindi lang do we deserve na tanong, but ang tanong, ang ano dyan ay bakit nagkakaganito, Attorney Reg? Sapagkat tandaan po natin, isa sa pinakamahal sa mundo ang binabayaran natin sa internet service. Katulad din halimbawa sa Amerika,
$50 per 50 Mbps ang kanilang binabayaran doon per month. Tayo 2,000 piso sa 5 Mbps ang binabayaran natin. Nako, mahal. Bakit ganon kabagal? Wala ba tayo infrastruktura patungkol sa internet service? Samantalang, una nalalapit na yung Asian integration at number Yeah. 2, kailangan lalo ng internet sa business community. So, kahit naman sa ordinaryong ginagawa natin, ay lagi na lang ginagamit ang internet ngayon. Pero pinakamabagal tayo, hindi lamang sa Asia, kung hindi isa sa pinakamabagal sa buong mundo at pinakamahal ang binabayaran pati. Eh kasi naman yata, Attorney G, no, kuha ng mga kliyente itong mga network providers. Hindi naman kaya ng kanilang system. Hindi naman sila nag-expand ng Nag-upgrade, oo. infrastructure nila. 'Di ba? Tapos ngayon meron pa nga sabi ni ng isang head ng ng network provider na yan na magkakaroon ng libreng internet sa lahat ng mga naka-prepaid sa kanila. 'Di ba? Siguro sa pagkakataong ito kinakailangan kung hindi man magkaroon ng proper government regulation, medyo maghigpit tayo sa mga internet providers. Siguro mas maganda this time pag-aralan na kung tayo nagpapagawa ng mga kalsada at tulay, bakit hindi natin ayusin ang infrastruktura ng internet service sa Pilipinas? Ayan, alam kong mahaba-haba pang usapan yan. Kasama mo si Beth Santiago at saka si Joe Castigador dyan sa huntahan nyo dyan mamaya, no, Attorney G? Maraming salamat, Attorney Reg, at kung Irin at sa mga kasamahan natin dyan. Maraming salamat, Attorney G, mula sa programang Huntahan at sa Radyo La Verdad 1350.